2010, mayroong 309,000 deaths kaugnay ng non-communicable chronic disease, kabilang na ang diabetes. Ayon sa World Health Organization, nasa top 15 hotspots ng diabetes prevalence ang Pilipinas. Abot sa 4 na milyong Pinoy ang na-diagnose na may sakit na diabetes. Ang sakit na diabetes ay isang metabolic disease kung saan mataas ang blood sugar ng isang tao. Sintomas nito ay pagkakaroon ng mataas na blood sugar, ang madalas na paghihip, pagkauhaw, pagkagutom, pagkakaroon ng sugat na hindi gumagaling, madalas na pagsusuka at pananakit ng tiyan, pagkakaroon ng blurred vision at pagmamanhid ng kamay o ng paa. Kaya bago mahuli ang lahat, importante na magpasuri sa doktor kung may nararamdaman alinman sa mga sintomas. At para pag-usapan po natin yan, makasama natin si Dr. Delmon Navarra Jr. ng Region 1 Medical Center. Siya po ay expertise niya ay internal medicine. Alright, Dr. Jojo na lang po. Dr. Jojo, good morning po sa inyo at welcome po sa Bagong Umaga, Bagong Balita. Thank you po. Alright. Nabanggit po kanina doon sa ating pinapalabas, top 15 na hotspot ang Pilipinas sa diabetes. Bakit po ganun? Usually, di ba mga bansang, mga progressive countries, mga first world countries ang usually may mataas na case ng diabetes. Bakit naman pang 15 pa ang Pilipinas worldwide? Pwede rin dahil sa lifestyle na rin na nag-change ngayon sa mga Filipinos. Kasi ngayon mahilig na tayo talaga sa mga fast foods. Pwede rin na ang lifestyle natin ay mahilig na tayo, instead of walking, we ride our car. Pwede rin yung maging nag-cause ng pagtaas ng incidents dito sa Philippines po. May mga instant na kinakain natin. So Yes. not necessarily na third world country ay isabihin may mababang occurrence ng diabetes, not necessarily ganon. Yes. Correct. Alright, sa mga Pilipino po, ano yung napapansin? Madaling sabihin kasi na lifestyle related ho, pero based on your observation, yung talaga nakikita nyo sa mga nagpapakonsult sa inyo, paano talaga nangyayari to? Paano nagiging diabetic ang isang tao sa kanyang pamumuhay? Una, maraming mga binabantayan, mga risk factors sa isang pasyente. Ang una din ay hypertension, pwede rin obesity na hindi na-control talaga ang body weight niya. Pangatlo ay yun, sa sobrang inactivity, na piliin pa naman manood ng TV instead of going to sa gym, mga ganon. So, doon ang mga factors na yun, mag-lead usually sa diabetes. Sige, diretsuhin po natin. Matakaw ba ang mga Pinoy? Yes. Yes, matakaw. Ano po ang ating kinakatakawan? Ika nga. Especially sa mga fiestas natin, mga ganun, they usually overeat talaga. They overeat. Marami tayong fiesta, no? Yes. Birthdays, ang grabing handaan. So, birthday nga po ng aso, eh. May yes. Meron. So, talagang mahilig kumain. Oo. Alright, okay. Pangalawa, tamad ba tayo mag-exercise? Yes. Okay. Ang dami na ngayon, kasi minimeasure din namin ang waist ng mga pasyente namin. Okay. Ang dami talaga na lumalaki na talaga ang mga tiyan ng mga patients namin. And usually kung mga ganon, may correlation din ng paglaki ng tiyan sa ng diabetes, detect ng diabetes. Which leads to my second question actually. Ano po yung physical manifestation kung nagiging diabetic ka na or risk factor ka na sa diabetes? Mga symptoms at examination nakikita ay una, they tend to ihi ng ihi paggabi. Yan ang complaint palagi na, Dok, hindi na ako nakakatulog ng tama kasi bangon na ako ng bangon, and then palagi akong uhaw. Sa examination naman, ng mga madetect usually sa mga ophthalmologists kung nagbe-blur ng vision nila. Pero yung sa ihi ng ihi, pero ngayon, Dok, di ba, ako nga, ihi din ang ihi paggabi. Hindi ba dahil malamig or somehow related sa panahon din? Pero paano mo, madidistinguish na yung palang symptoms na yon ay nagiging diabetic ka na? Ako,
kung kagaya ngayon sa panahon na to na dahil very cold ang weather, mahirap masabi kaagad. But there are tests na pwede natin magamit para i-differentiate natin ang pag-ihi lang ng maraming beses sa isang diabetic talaga na symptom. Usually, tinetest sila for fasting blood sugar. Blood sugar testing. And then, ang fasting, pwede rin ang random or oral glucose tolerance test. Yan ang mga test na para pan-differentiate na mag-diagnose ng diabetes. What about yung sa eyesight, yung sinasabi niyo? Sa eyesight naman, we refer usually the patients to ophthalmologists and they are the ones na nag-determine kung may kinalaman talaga yung diabetes sa pag-blur ng vision nila. Alright. Ano ho yan? Magiging far-sighted, nearsighted? Ganun ba yan? Hindi. Blurring usually ang complaint talaga. Blurring. Right. So, parang may something nagka-cloudy daw ang paningin ng mga patients medyo natin. ligtas pa ako. Nag-blur eh. Pero nearsighted pala ako. Alright. Doon sa iba pa pong symptoms natin, mahilig ako sa, sabi niyo, mata ka ba mga Pinoy? Mahilig ako sa chocolates. Pag maumubos ako ng isang box ng tsokolate ngayon, diabetic na ako? No. But if you ang lifestyle mo buong ilang years na gagawin mo yon, you'll be at risk. But not in one day you'll be parang matakaw ka in one day. It won't affect much. It always takes years na intake mo ng mga ganon that will be predispose you to have diabetes. Sabi nga nila, parang naiipon po. Yes, kasi it adds insult din kami sa pancreas natin if we have parang matakaw tayo masyado. Alright, so ano pa po yung mga pinaniwalaan natin na yung parang mga misnomer sa diabetes? Sa diabetes clinic, ang talaga, yung mga beliefs na baka naghihinder sa amin sa pag-treat ng mga patients ay once they start insulin, that's the end. They are likely to die. Yan ang mga iniisip ng mga patients. Paano pag i-insulin nyo na, parang ang pakiramdam nila ay bilang na oras nila? Yes. But it's not true. Ang pag-educate namin sa clinic dyan sa Region 1 ay mag-insulin, that's just the way of parang i-bring down lang sa normal level ang blood sugar niya, but after ng control na, we can bring them back sa oral na mga tablets na. So, pero may maintenance na po sila. Yes. Yan yung ipinag-usapan natin pag diabetic ka na. Yes. Alright. So, pagka po ba ikaw ay at a very young age, sabi mo, bata pa naman ako kaya pa naman ng katawan ko to hindi ka magkakaroon ng diabetes? Does it follows na pagbata pa hindi kinakapitan ng diabetes? Hindi naman. May mga sa mga bata, usually they are prone sa type 1 diabetes. Pero since dalawang types ng diabetes, type 1 and type 2, sa mga bata usually yun ang type 1. Pang mga usually late onset, most commonly yan ang mga pang type 2. Okay, so may mga bata rin, So hindi talaga age related, ika nga. Okay, siguro po magandang bigay natin sa publiko po, paano pa rin ba maiiwasan? Kasi lagi na nating inuulit-ulit ito, pero mukhang dumarami pa rin habang inuulit-ulit mo lang ang pag-usapan. Pero parang hindi sila nagbibigay ng, no one really pays attention pagdating sa diabetes. So ano pong masasabi niyo? Ang masasabi ko lang is that kailangan natin exercise. Usually we educate our patients na mga around 30 minutes per day, 5 times per week. And then dahan-dahan din sa ang hypertension dapat maka-control din, na hindi natin hayaan na mataas na pabayaan na natin hindi tayo mag-medicate. That's one. Dapat kailangan talaga makontrol. Mga pagkain natin, kung pwede,
hindi matataba. Kasi kung puro lang animal fat ang intake natin, mas ang hyperlipidemia kasi yung mataas na blood cholesterol natin, may kinalaman din sa pag-develop ng diabetes. So would you recommend sa mga government offices, sa mga private institutions na siguro magkaroon ng a minute or two na parang exercise or what? Yes. Actually, sa Region 1, may program na Zumba na employees there are invited and they spend like 30 minutes at least to exercise, and then they can go back to work. Usually kung 4 o'clock man ang Zumba, pwede silang uwi, ganun. So, sa hospital pa lang nag-start na. Kaya para pag-educate kami, may conviction na we need to exercise kasi sa hospital, ina-apply na namin. So, may monitoring din ba kayo ng weight or biggest loser, mga ganun? Yes, may ginawa sa Region 1 nun. Ongoing pa actually ngayon ang program na yan. Nag-weigh in sila sa start, and then later, pag-end siguro ng program na yon, kung sino man ang pinakamalaking nilose na weight, will likely win. So maganda yun. At least kung socially related yung pagkakaroon ng diabetes, might as well socially ay ma-address din ito like yung ginagawa nyo nga po. No? Yes. Okay, panghuli na lamang po, Dr. Jojo, paalala natin sa publiko with regards to diabetes. Masasabi ko lang ay that kailangan natin mag-change na ng lifestyle natin. Kailangan din natin i-control din ang intake natin ng food, where we should discipline ourselves talaga para ang likelihood of developing diabetes ay magbaba. May na-amputate pa nga po dyan, di ba? Yes, ang dami namin cases na amputation dahil sa diabetes. Saan pong part ng katawan? At bakit kailangan i-amputate? Ang pinaka-affected na part ay usually ang lower extremity, meaning mga paa natin. Sa distal, una mangingitim lang ang mga daliri ng paa, and then later on, it will, kung pabayaan nila, hindi sila mag-seek ng consult, aakyat siya na buong foot na mismo na delikado na pwede for amputation. That's, result lang ng poor control ng sugar at blood pressure din. Alright, so kung ayaw nyo po ng putol, abay ngayon pa lamang, i-address na natin yung seemingly lumalalang problema ng pagiging diabetic ng mga Pilipino. Okay, maraming salamat si Dr. Jojo Navarra ng Region 1 Medical Center. At sa ating DOB